minsan pa, dito naman po tayo sa tahanan ni Sister Suriel. Balita sa Pamilya, araw ng Sabado, dito kami sa barangay 96. Sa kanyang tahanan na tindahan pa. Po, amen. Pero bago tayo pray, kala ko ikaw na nagtitinda ng ganun doon kanina eh. Dahil nakaupo ka sa tabi ng tindang gano'n. Kaya po asawa ni Sister Suriel. Panginoon Diyos, kami naman ang makapangyarihan sa lahat ng isang lahat. Sa pag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos, upang kami po'y lubos na makinabang sa iyong tayo na ibinigay sa amin. Sa mga puso ng isip ng bawat isa, na hindi po manonood ng video nito pag na-upload, sapagkat ang Diyos, kalimuan ito, kaya mo po mga karamdaman, sakit, o hindi po magpapagaling. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon. Ang Biblia po ay ginagamit upang maturuan tayong manampalataya. Yan po ang role ng Biblia. Maraming po ito, sari-saring libro na isinulat ng mga matatalinong tao na kung tawagin ay mga author. Pero wala pong konkretong basihan na mababasa mo ang pagtuturo sa buhay pananampalataya. Tanging Biblia lang po ang meron. Ngayon, sa pagdating po sa paniwala, pananampalataya, magkatulad lang yun yung paniwala at pananampalataya. Maraming naniniwala kay Jesus. Halos karamihan ng reliyon sa buong mundo naniniwala kay Jesus. Pero maraming reliyon din sa buong mundo na hindi sila naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas. Ito po ang sasabihin ko. Wala tayong paninirang na reliyon. Ako may kaibigan ng Muslim. Kaibigan ko Muslim yun, si aming tao. Sa kanya ko humingi ng mga babasahin. Kanya lang, masunod ko yung pinagluluan natin sa Divisoria. Hindi ko na siya nakita kung nandun pa siya. Ako, nagkikaibigan ko siya nung kasi nakikita ako. Nagkikaibigan ko dahil nilalok niya ako sa kanyang mga paninda. Kanya lang nung nasunod ko yung pesto, hindi ko na nakita ko baka umuwi ng Mindanao, gano'n. Alam niyo po, bilang Muslim, meron silang mga paniniwala sa mga apostol. Ang pinaniniwala ng mga apostol sa Biblia si San Pedro, Apostol Pedro. Pero kay Apostol Santiago, hindi sila naniniwala dyan. Sinungaling daw si Apostol Pablo ayon sa kanilang mga magasin. Sayang na yung masunog doon sa amin, yung mga magasin kung binigay niya, nabasa. Wala na akong pagkakas kasi nga wala na rin siya sa kanyang pwesto, hindi ko na nakita kung nasa na siya. Kaya nabasa ko naniniwala sila kay Apostol Pedro. Si Apostol Pedro sa panahon ng Pentecostes, siya po ay nangaral. Tingnan po natin basta po makinig lang po kayo. Huwag kayong magalit. Hindi, walang lugar ang galit. Tingnan natin yung sulat dito sa chapter 5 ng Gawa. Sa verse 40 po. Sila Pedro po ito, grupo ni Pedro. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Yan. Si
Sila San Pedro po at ang ibang mga apostol, kasi di ba, dalawa yan, namatay si Judas at pinalitan naman niya, ang pumalit sa kanya si Matias. Po, sa lugar ng Judas. Sa kanilang pangangaral po, bahay-bahay silang nagpupunta at sa mga templo. Kasi ang mga tao noon may muna sa templo. Ang kanilang pong pangangaral, ang pinapakilala nilang Kristo, ay yung Yesus na pinako sa cross ng kanyang mga kababayan na ipako yan. Pinakikilala sa kabila ng wala na si Jesus dito sa panahon ng Pentecostes, nandun na po sa langit, siya pa rin ang pinakikilala nila Apostol Pedro. Pero si Pedro po ay Hudyo. Yung kasama niyang 11, Hudyo rin sila. Ang mga Muslim po nagmula din sa lahi ng Hudyo, sa lahi ni Abraham, sa lahi ni Ismael. Hindi sila sa lahi ni Sarah. Ngayon, pansinin niyo po naniniwala sila kay Jesus, anak siya ng Diyos. Pero hindi sila naniniwala siya ang Kristo. Pero naniniwala sila kay Pedro kasi kababayan nila si Pedro, Hudyo. Yung mga Hudyo kung nabubuhay, yung mga Muslim, Hudyo rin yan, hindi sila naniniwala na ang Jesus ng Biblia ay tagapagligtas. Sa kanila pong libro sa Quran, ayon sa kanilang puro sa Quran, ang ipinako daw po sa cross ay kamukha ni Jesus, hindi si Jesus mismo. At naniniwala sila na si Jesus po inakyat sa langit, hindi siya namatay. Inakyat si Jesus sa langit, pero hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kasi ang paniwala nila, kung tagapagligtas siya, bakit siya namatay? Kaya nakapagtataka din pa, naniniwala sila kay Apostol Pedro, pero yung aral ni Pedro sa Biblia, hindi nila pinaniniwalahan na ang Jesus na pinangangaral ni Pedro na kasama niyang 11 apostol, ang pinakikilala nila Kristo o tagapagligtas. Sa Muslim ang tagapagligtas at Diyos lamang, wala nang iba. Di po ba? Ngayon, kaya kung kayo man ay Muslim, nanonood na ako, meron naman nanonood na Muslim sa akin. Kung minsan nasabi na, pwede ba akong mag-post ng tungkol sa Arabic, yung sa Quran. Sabi ko, mag-post ka. Nanonood din sila sa akin. Nagpo-post na sila ng Quran. Pinapayagan ko naman, okay lang yun. Wala nang problema sa akin yun. Yan. Pero lately, na yung mga yun, hindi ko na sila nakikita sa aking video. Hindi ko alam kung nagsawa na sila o tinamad na sila o ayaw na lang nila. Kaya wala tayong dito, wala tayong dapat ikagalit. Ang atin lamang ay pag-aharal ng Biblia at ng pananampalataya. Yan naman pong simbahang Katoliko. Ang kanilang sinasabi, ang pumalit daw kay Jesus ay si San Pedro. Nung mamatay po daw si Jesus, ang Vicar of Christ kung tawagin nila, ibig sabihin pa ng Vicar of Christ, ikalawa kay Kristo. Kumbaga nasa una si Kristo, yung ikalawa, Vicar ang tawag nila doon. Ang Vicar of Christ ay walang iba kundi si San Pedro naman. Yan ang isa sa kapaniwala na tinuturo na simbahang Katoliko. Pero magtataka naman po tayo, babasahin natin ang libro ni Pedro, hindi siya nakarating ng bansang Roma, hindi siya nakapangaral sa Roma.
Ito po, babasahin ko po ang pinunta ni Pedro. Dito sa unang sulat ni San Pedro, ganito po ang ating mababasa. Tignan natin kung anong bansa napuntahan niya. Unang sulat ni Pedro, chapter 1, verse 1. Mula kay Pedro, apostol ni Jesucristo. Apostol siya. Hindi si Santo Papa. Sulat ni Pedro ito Apostol siya, hindi si Santo Papa. Sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Yun po yung mga inikutan ni Pedro sa panahon niya, mga bansang ito. Wala pong nakasulat na Roma. At siya mismo nagsasabi, apostol siya ni Kristo. Hindi sinabi ni Pedro, nung nabubuhay siya ay Santo Papa. Bakit ganon? Hindi naman siya nangaral hindi siya nakarating sa bansang Roma. Ang paniwala naman na simbahan, yun daw puto ni San Pedro. Sa Roma daw nakalibing. Yung pala yung kanilang sinasabi. Doon sa Roma, kinuha yung puto kung saan nalibing si Pedro at nasa Roma. Tingnan natin kung sino nangaral sa Roma. Mismong libro ng Roma ang babasahin natin. Sa chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at tinirang upang mag-aral ng mabuting balita ng Diyos. Tinawag para maging apostol si Pablo. Dos, ang mabuting balitang ito na pinangako niya noon pang-una sa mga sa mga hula ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan. Tres, ay tungkol sa kanyang anak, si Jesus, nating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lipi ni David. 4, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. So, si Pablo po ang nakarating po sa Roma. Siya po yung nangaral na ginamit ng Panginoong Yesus bilang kanyang apostol. At sa Roma po, nanirahan si Pablo ng 2 taon at nangangaral siya habang nasa bahay na kanyang inuupahan. Ang sabi rito, sa Gawa 28:30, humigit kumulang 2 taon na nirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinatanggap niya ang lahat na nagsasadya sa kanya. At yun, ayagan at walang tagapan na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung papasinin niyo po, si Pablo po ang nakarating sa Roma at siya'y nangaral bilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po si San Pedro. Kaya yung sinasabi nila ang kapalit daw ni Jesus, the vicar of Christ is Saint Peter. Kung di niya po pagpapatayan, hindi po vicar. O hindi siya kahalili ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, nang umakyat po sa langit si Jesus, ang sumunod na pangyayari, isinugo niya ang banal na espiritu. Siya nagpatotoo sa kanyang mga lingkod. In the day of Pentecost, bumaba po ang Santong Espiritu. Kaya sila naging matapang at sila naging mangangaral ni Jesus. Sa panahon ng
Nangaral po sila. Apostol po sila. Hindi po nakarating ng Roma si Saint Peter. Ayun, dahil yan yung siyang malaking gulo po yan. Kasi nandun sa kanilang doktrina. So, ang sagot na lang nila, yung buto, doon sa Roma pala, inilibing. Kasi walang tala si Pedro kung saan siya inilibing. Si Pedro po at saka si Apostol Pablo, namatay sila taong 46 to 48 hanggang 48. Hindi nakatala doon kung anong petsa o buwan. Taon sila. Kaya nga, higit kumulang 46 yan hanggang 48. Silang dalawa ni Pedro. At Pablo namatay siya. Safety siya ng Roman government. Kaya nakapagtataka. Kung si Pedro tinuturing nilang kapalit ni Jesus, bakit sila mismo ang nagsintensya kamatayan kay Pedro? Si Pablo sinintensya hindi kamatayan na Roman government. Kasi po yung Jerusalem noon ay sakop ng Roman government. Kaya ang gumugobyerno ay ang Roman government. Doon po sila sinaktan. No. Hindi po ba kayo nagtataka? Kung siya ay santo papa nila, bakit nila hinatulang kamatayan? Ang pagkapatay ni Pedro po, patiwarik. Si Jesus yung cross, di ba? Kaya ang request ni Pedro, ipatiwarik nila yung cross. Kaya yung ulo ni San Pedro, nasa may uluhan niya, sa baba, sa lupa. Hindi nila yung Jesus, pinabaliktad niya yung cross. Si Pablo naman, pinagawang X. Imbis na cross, X na lang. Parang X. Yun naman ang kanyang pagkamatay. Lagi niyo pong tatandahan, kung naniniwala po tayong lahat sa Biblia, Biblia po ang ating salihan. Kaya nga sabi ko nga po, ang Biblia ay nagtuturo ng pananampalataya. Maraming libro, maraming matatalinong mga tao na buhay sa ating mundo. Lalo na yung mga librong pinagkakatiwala ng mga mayayaman. Mayayaman lang ang meron yan, may encyclopedia. Mayayaman lang ang meron yan. Kasi mamahal ang mga libro na yon. Gawa rin ng tao. Pero pagdating sa pananampalataya, iba po yung Biblia. Kaya kung papasinin niyo po, sa dami ng binibentang libro, ang bestseller ay walang iba kundi ang Bible. Bestseller, Bible. Yan ginagawa po ng grupo ng Bible Society at ang Pilipinas po member ng Bible Society kung tawagin Philippine Bible Society. Yung mga grupo na yan na member ng Bible Society, nagpalimbag po sila ng mga Bible sa kanya-kanyang wika. Kaya kung makikita ninyo ngayon, marami na pong iba't ibang wika ang Bible. Sila po ay member ng Bible Society. At tayo naman sa Pilipinas, Philippine Bible Society. Diyan po sa meetup yung address nila. Diyan kayo makakabili ng medyo murang-murang Bible. Halimbawa, American Bible Society. Basta kung anong bansa, nakatingin yung pangalan ng bansa nila at saka yung Bible Society. Ano po? Eh, yung hawak kong Biblia ay binigay naman ng mga Gideon International. Pang-international kasi sila, mga foreigners sila. Kaya wala nakalagay dito kung anong Bible Society. Nabilang sila. Kung yan nakalagay, the Gideon
Religion International. Wala po, ano? Pero Biblia po yun. Kaya ang Biblia po ay, anong sabi dito? Huwag ipagbili ang aklat na ito. Ayan. Namimigay po sila. Anong purpose nila? Para tayong mga tao, matuto tayo maniwala sa sulat ng Biblia na si Jesus ay tagapagligtas. Wala pong ibang tagapagligtas. Maging si Mary, kung tawagin nila, inanalagi sa ulo, wala po sa Biblia yan. Ang nakalagay dyan, Diyos na laging saklolo. Awit 121 verse 1 and 2. Awit 124 verse 8. Awit 46:1, 2. Diyos po ang laging saklolo. Kaya kung Bible believers po kayo, kagaya ko, maniwala tayo sa nakasulat sa Biblia. Sabi ko nga po sa inyo, ang Biblia kasi, nung araw, mayroon nagsabi sa akin ganito. Yan ang mga hawak ng Biblia, ginawa lang ng tao yan. Pero alam niyo po yung tao na yung pati na eh. Nung araw, mayroon siya sakit, niyaya ko siya mag-Bible study. At bago ako umalis, ang sabi niya sa akin, ipag-pray mo ko, Manny. Kasi matanda sa akin. At parang distance relative ng naging biyanang ko. Pinag-pray ko. After 1 week naman, sabi ko, halika na, mag-Bible study tayo. Ay, hindi na, sabi niya. Sa kanila mismong bahay, ha? Yung hawak mo naman na yan, sulat lang ng mga tao yan. Anong gusto mo? Sulat ng Chongo? Oh. At least tao ang sumulat. Kung sumulat ng Chongo, maniniwala ka kaya? Yung Chongo, kinakain ng tao ka ako. Oh. Ang Chongo, kinakain ng tao, pero kapag tao ang Chongo, yun ang ganyan kapilan. Pero ang Biblia, tingnan po nyo ang sinabi ni San Pedro tungkol sa Bible. Meron po nakasulat dito, babasahin natin, ano? Para lang sa inyo pong kabatiran. Ganito sa nakasulat sa 2 Pedro. Ikalawang Pedro 1:20-21. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alimang ula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. 21. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula o ang aral ng propeta, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasisiyahan o kinasihan ng Espiritu Santo. Si San Pedro po, wala siya sa panahon ng lumang tipan, pero meron siyang kasaysayan ng lumang tipan. Bakit niya nasulat yun? Kinasihan kasi siya ng Espiritu Santo ng Diyos nang gawin siyang apostol ni Jesus. Si Pablo, walang pinag-aralan yan. Kahit sila Pedro, mangingisda lang yan. Bakit nakasulat sila ng tungkol sa lumang tipan? Kinasihan sila ng Espiritu Santo ng Diyos. Maliwanag po ang sulat ni Pablo. Yang Biblia, walang makapagpapaliwanag na sa unless na kinasihan ka ng Espiritu Santo. Wala makakagawa niya. Si Moises, sinulat niya yung 5 libro ng Pentateuch. Wala pa si Moises noon, ha?
Meses, wala pa si Moses. Pero bakit niya nasulat yan? Kasi, yan ang sabi ni Pedro, pinasiyan sila ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga ng Biblia. Ang Biblia po magtatama ng pananampalataya. Yakapin po natin ng tagapagligtas ng Biblia ay walang iba kundi si Jesus ang anak ng Diyos na buhay. Salamat po Panginoon Diyos sa turo sa amin. Sa oras na ito, buksan mo po ang puso't isip ng mga ibang manonood ng video ito. Kung sila man po ay hindi naniniwala kay Jesus na tagapagligtas, buksan mo kanilang puso't kaisipan. Sapagkat wala naman pong tagapagligtas, kundi ang Jesus na pinadala ng Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayo natutunan. Merong naiwasan. Hindi ko po video ito sulat ng Panginoon. Tayo sa guided by Spirit. Wow. Itong kaibigan niya sa sulat ng Panginoon. Yan naman po si Sister Salil. Dito kami sa kanyang tahanan na alam buhay pagkasisan sa Kristo. God bless po sa inyo lahat. Barangay 96, Sonic, District 1, Tondo, Manila. God bless you. Bye!